Guys, eto nagkabit ako ng maliit na solar setup kasi dito sa Oriental Mindoro ay palagi talagang brand out. At yung maliit na solar setup na medyo mura ang isa sa madaling solusyon namin. So tara, i-assemble ko na siya. So, bali ito yung board na gagamitin natin paglalagyan ng solar. Hahatiin muna natin dito. Nalagyan ko na rin siya ng guhit. Dito lang. Ayan. So, bali, eto na guys yung ating board. Ito talaga yung gagamitin ko at ipe-pre-assemble ko na siya dito para pag kinabit natin sa bahay sa kabila is madali na, hindi na ako doon mag-assemble. Kasi yung mga tools ko nandito rin. So, pinakamadali talagang paraan is pag mag-install ng solar, minsan mas magandang i-pre-assemble na sa bahay. Actually, yun din yung ginagawa ng mga solar installers, yung mga DIY. Tapos, bebenta nila sa malayo. Pre-assemble na talaga sa bahay. Mas madali. Tapos, yung solar panel na gagamitin ko dito guys ay eto. 200 watts Gentai solar panel. Ito is 22 volts yung kanyang max voltage at 200 watts. Yung kanya namang current 8.90. Yung kanyang open circuit voltage is 26.9 at maximum short current circuit naman ay 9.37 amps. So, ayan yung una natin gagamitin. And then, gagamitin ako ng PV wire solar panel cable. Ito is 5 meters at 6 mm or 10 gauge. Yan, mahal nga lang itong ganitong solar cable since makapal siya at madoble yung kanyang coating. And then, maglalagay na tayo ng ating MCB box. So, ito. Install na natin siya dito. So, papakita ko muna sa inyo yung magiging diagram natin dito. Paano yung simple installation ng hindi masyadong komplikado sa board. Kasi pag nasa MCB box na medyo mahirap ng tingnan. So, isa-isahin ko muna. Ilalagay ko siya dito. So, kunyari, nandiyan na yung ating bubong. Tapos, gagamit tayo ng cable, syempre. So, kunyari, na-install na natin yung ating cable. Ganito yung gagawin ko. Depende sa inyo kung ano yung gagawin nyo. So, naka-cable na siya. And then, gagamit tayo ng circuit breaker. So, bale, ito na yung wire ng ating solar panel, positive at negative. Gagamit ako ng 16 amperes na DC circuit breaker. Then, after nyan, papunta naman siya sa ating MPPT. Ito yung solar charge controller na gagamitin ko. This is 200 watts MPPT LJOY. So, bali ito yung wire galing sa solar panel. Papunta siya dito sa ating MCB. So, kunyari, naka-install na natin ganyan. Then, dito naman sa output, 26 volts galing sa solar panel. Papababain natin dito ng 14.6. Siya yung safe para sa battery. Then, papunta sa output naman itong ating solar charge controller. Maglalagay ulit ako ng isa pang circuit breaker na DC ulit dapat. So, here I have 16 amps na Ryzen circuit breaker. Ayan. Tapos paglabas niya dito, maglalagay tayo ng wire papunta na yun sa battery. Ito yung battery na gagamitin ko. This is James Watt. Ito talaga yung pinili kong battery kasi meron na siyang kasamang external meter kung ilan yung kanyang laman. So kapag matatanda yung gagamit or yung mga hindi techie, mas better talaga tong automatic na. Hindi na gagamitin ng phone. So bali ito, i-connect natin dito sa battery. So gagamit tayo ng cable ulit. So for example, ayan, nakakabit na siya dito sa ating battery. And then, maglalagay ulit ako ng battery cable. Ito naman is papunta sa inverter natin kapag gagamit na. Maglalagay naman ako dito ng 50 amperes na DC circuit breaker. Ayan, ganyan. After nyan, kakabitan natin yung ating inverter na ito is 800 watts yung continuous power. Tapos, dito naman sa output niya, maglalagay na lang ako ng isang 6 amps na AC circuit breaker dito. So, dito na sa labas yung kanyang outlet. So, again, ganito yung magiging setup ko. 200 watts sa solar panel, papunta yung power niya dun sa wire na yan, papunta dito sa ating setup. So bali ito na yung ating wire. So nandito yung power, papasok dito sa 16 amps na DC circuit breaker. So papunta yung power dito sa MPPT solar charge controller. Lalabas yung power niya dito 14.6 volts na, papunta dito sa 16 amps na circuit breaker. Papunta naman yan dito sa battery. So from power naman ng battery naman, papunta naman yun dito sa wire, papunta dito sa 50 amps na DC circuit breaker. Papunta naman yung power dito sa inverter. Tapos dito naman sa inverter na 800 watts continuous power, lalabas yung power papunta dito, AC volts 220. Tapos maglalagay ako dito ng isang 6 amps na AC circuit breaker. Papunta naman yun dito sa ating wall outlet. So now, ikakabit ko na yung aking mga devices dito sa box or dito sa board para diretso na yung setup. So number 1, itong MPPT controller. Pero dito guys sa wire ng MPPT controller, dahil maigsi lang siya, nagkabit ako ng extension cable. Ito is 8mm na wire kasi wala na akong pagpipilian. Masyado na itong makapal pero okay lang. So 8mm na wire at parehong pula yung ginamit ko kasi wala nga akong wire. So ang gagawin ko para ma-distinguish ko dito kung alin ba yung positive or negative, bukod sa multimeter, ay lalagyan ko na lang ng kulay na pen.
pentel pen. So dito, yung negative is yung kulay black. So yung negative ko dito ginamit ay ito yung kinabit ko doon. So lalagyan ko siya ng pentel pen na kulay black marking. So para madali ko at hindi ko makalimutan kung alin ba yung positive or negative. Eto, yung negative ditong black, nilagyan ko dito ng black marking. Eto. So dito naman sa output niya, ang negative din dito ay etong may marking din na kulay black. Tapos ito tornilyo ko na lamang dito itong MPPT natin. Madali lang siya itornilyo dito since hindi siya concrete. Kapag kasi concrete, kailangan pang mag-drill. Kapag may board na ganito na kahoy, tornilyo lang, mas madali at mabilis. Tapos eto naman yung ating MCB box. Ikakabit ko na rin siya dito. So eto na yung ating setup. And then ikakabit ko na yung 16 amperes para to sa circuit breaker ng solar panel. So madali naman siyang ikabit here. Siya yung unang-una kong ilalagay. And then ikakabit ko na dito yung ating panel. Pero gagamit ako guys ng black flexible hose para dito ko ilalagay yung wire ng solar panel para naman mas malinis tingnan. Ilagay ko na siya dito. Nakakabit na nga pala to sa solar panel. So iwasan ko lang madikit para hindi mag-spark siya dito. Eto, naikabit ko na. And then ilalagay natin tong ating flexible hose dito sa taas. Ayan, para mas malinis. Tapos dito sa output, ilalagay ko naman dito yung input nitong ating solar charge controller. Ito yung input niya. Ayan na nakalagay, 17 to 55 volts. So 26 volts lang naman yung ating panel, yung kanyang open circuit voltage. Then dito ko siya kakabit. Tama din, positive, negative. Yung black ko dito ay ito yung negative. So nakaganyan siya. And then gagamit din ako guys ng PVC molding or wire arranger para mas nakatago yung mga wire dito. Instead na gumamit ako ng ganitong flexible hose, ito yung ilalagay ko dito sa baba para dito ko pagsasama-samahin yung mga wire at mas malinis tingnan. And then gagamit din ako guys ng mga ganito para yung mga wire na sabog-sabog ay lumiit, ma-center or ma-compress, hindi siya sabog-sabog. Katulad nito, ayan, pag pinasok natin sa circuit breaker is madali, hindi siya basta-basta mahuhugot. Ito naman yung crimper natin dito para siya is humigpit or ma-compress. Matibay na siya. Pwede na siyang ilagay sa circuit breaker. And ito na yung output ng ating solar charge controller. Buhayin ko na yung ating MCB sa solar panel. Ayan, nabuhay na. So dito nakalagay siya sa 13.8. Gawin natin 14.6. Ayan. So 14.6 na yung lumalabas dito. Ito yung positive. Kakabit ko siya dito sa circuit breaker papunta to sa battery. Ito yung positive. Tapos dito ako nalagay ng negative sa kabila. Tapos dito naman yung connection papunta sa battery. And here guys, naikabit ko na ibang circuit breaker. Antai-connect ko na rin. So bale ito, pupunta yung power galing sa solar panel papunta dito sa circuit breaker on natin. Papunta yung power niya papunta dito. So bale yung 18 volts or 24 volts na solar panel ginawa nating 14.6 volts. So output yan ay dito, papunta yan dito yung power, papunta dito at dito sa circuit breaker. Ito naman yung papunta natin sa battery. Kapag ino natin to, so lalabas na yung power papunta sa ating battery cable. Ito yung papunta sa battery natin. Ito yung negative, may kulay black. Kapag na-connect ko na dito ang inverter, ayan, papunta na, papasok na yung power dito. Lalabas yung power dito sa port niya. Maglalagay tayo ng connection, papunta naman dito sa MCB na 16 amps AC. Yung labas dito, ito na yung lalagay natin sa ating output or wall outlet. And then, ito na guys yung inverter. Ikakabit ko na siya dito. Papasok ko na lang siya dito. Pero, maglalagay pa rin ako ng isang ganito para mas malinis pa rin dito sa loob. Yung inverter naman, wire niya, lagyan ko din ng pentel pen. Black pa rin yung negative. Dito na siya. Para mas malinis pa rin naman tingnan kahit papaano. So eto na, naikabit ko na yung inverter natin papunta dito sa connection ng ating battery at MCB. So ang next ko naman ay maglalagay ako nito. Ito yung ating male plug, papunta siya dito. Ito naman is 16 amps, so walang problema yan, kayang-kaya. Galing to sa washing machine, pinutol ko yung sirang washing machine. Tapos lagyan ko rin dito ng flexible hose, kaganyan siya. At iko-connect ko naman dito sa input ng MCB papunta sa wall outlet. Isusuot ko muna siya dito. Tapos tatalupan natin to. At ito yung kukonek natin sa MCB or circuit breaker. Yan. Mababang current lang naman to. 6 amps lang naman yung ating MCB. Kaya protected niya. Tapos 50 amps naman yung DC. Tapos maglalagay ulit ako nito para sa dulo ng ating mga wire. Kasi stranded wire yung ginamit ko. Medyo sabog-sabog to at baka mahugot agad. So lagyan ko siya dito sa dulo. Tapos ikikrimper natin. Eto para mahigpit. Oops. Ayan. So, okay na. Pwede ito sa circuit breaker. So, ikukunik ko siya dito. Tapos, ito naman ay sa MCB. Maalin yan dyan. So, ito, okay na yung inverter na ikabit ko na. Ang kulang na lang natin ngayon ay wall outlet or output. So, ito is galing sa extension namin. Actually, ginagamit namin siya ngayon dito. Pero, wala kasi akong makuhang wall outlet dito. Kaya, ito na lang yung gagamitin ko. Puputulin ko na lang siya. Tapos, ilalagay natin dito.
Ayan, putol lang ng putol. Eto, nalagyan ko na siya ng outlet para sa ating saksakan ng mga appliances. And then, eto naman, next natin, or parang last, maglalagay tayo ng terminal lug para to sa battery. So, eto yung screw ng battery. Lalagay ko mga terminal lug ay ito para madali siyang kabit sa baterya. Gamit pa rin tayo ng crimper pa rin ata to para humigpit yung pagkakakabit sa terminal lug. Medyo makalat na yung mga gamit natin dito. Ganito talaga kapag nagdi-DIY. Eto na siya. Tapos yung ating pag-assemble. Ilalagay na lang natin tong taklob ng ating PVC molding. Kahit pa paano, malinis-linis na siya. So, itetest ko muna yung ating connection kung tama yung mga polarity. So, ito yung solar panel. So, siya is positive. Okay naman, 22 volts. So, ang labas niya dito is same pa rin, 22 volts pa rin. So, nakataas siya. Kapag pinatay natin, binaba. So, ayun, nawala. Namatay yung panel. Tama naman. And then, papunta siya dito sa MPPT. Lalabas yung power papunta dito sa kabila. So, ito yung positive, ito yung negative. So, 14.6 volts. Tama naman yung kanyang output. Kung nakikita nyo, okay lang yan. Tapos, dito naman yung output niya dito is patay. Nakababa yung MCB. So, wala. Taas natin. Ayun, 14.6, 14.7. Okay, tama rin. Pupunta naman siya dito sa inverter. Okay, 14.6 tama. Kapag tinaas ko to, mamamatay siya kasi wala tayong battery. Try nga natin. Namamatay yung inverter kasi nga wala namang power. So, ngayon, tatry na natin siya. Ilalagay na natin yung ating solar panel doon sa spot na malakas yung sunlight. Okay na dito. May sunlight na rin naman dito kahit paano. Medyo mahina nga lang. Okay na yan dyan. Eto, hindi pa nga natin natatry na basag agad siya. Medyo mumurahin lang kasi tong MCB box na to. Lalagyan ko na lang siya ng tape. Okay pa naman yung laman. So, battery, eto. Kakabit muna natin siya dito. Eto yung negative. Eto naman yung ating positive. And now, try na nating turn on. So, turn on na natin ang circuit breaker ng MPPT or ng solar charge controller. So, eto. So, meron siyang 24 volts at nasa 14.6 yung output natin. Ayan, ito yung ating outlet. Wala siyang marid na power dito. Nasa 0.5 volts lang. Try natin i-turn on yung ating circuit breaker papunta sa wall outlet. And ayun, 229 volts. So, gumana na. So, okay naman yung setup natin. Gamit tayo ng power meter. Check natin yung kanyang output voltage at frequency. Ito, yung output nitong inverter is ito. Nasa 228 volts AC at naka 60 Hz. At yung maganda guys dyan is naka pure sine wave na rin yung inverter natin. Kaya halos pwede na rin siya sa mga sensitive appliances, yung may mga motor, washing machine, or yung mga electric fan. Kung nagtataka kayo guys kung bakit gumamit ako dito ng mga maliliit na value ng MCB or circuit breaker, it's because yung ginamit ko dito sa inverter is 800 watts lang yung continuous. So pang maliliit na appliances lang siya. That's why ginamit ko dito is mababa. Actually, yung 6 amps na MCB na ginamit ko dito is malakas pa. Kasi yung 6 amperes na circuit breaker sa 220 volts, makakapagbigay pa yun ng 1,332 watts. Itong ginamit kong inverter, 800 watts lang. So, masyado pang mataas. Pero wala na akong nakitang mababa pang yung circuit breaker. 6 amps na talaga. And then, gumamit naman ako dito ng 50 amps na DC circuit breaker. Papunta yun sa inverter from the battery. So, yung 50 times natin sa 12.8 volts is nasa 640 watts. So, gusto ko talaga na malimit lang yung pag-consume ng power sa battery para hindi agad siya masira. Kasi iba yung gagamit nito, hindi ako. So, hindi naman nila alam yun kung alam mga watts na yun. So, kapag nag-plug sila ng dito ng appliances na 640 watts pataas, kusa na siyang magtitrip. Kasi itong AC na nilagay ko, hindi siya magtitrip kasi nasa 1,300 watts pataas yung kanyang ititrip na power. Sobrang taas pa. Kaya naglagay ako ng DC para protection na rin at pang separate na rin sa kanila madaling patayin. So 640 watts na appliances pataas, magtitrip na yung circuit breaker. Hindi gaanong mahirapan yung inverter at hindi rin mahahirapan yung battery. So eto guys, subukan natin siya ngayon sa dalawang 40 watts na electric fan. Patay pa yung MCB papunta sa inverter. So, buhayin ko muna. And then, buhayin ko dito sa inverter. Okay na siya. And then, buhayin ko yung circuit breaker. Papunta naman siya sa ating outlet. Saksakan. Plug na natin siya. And then, turn on. Ayan, gumagana yung ating 40 watts na electric fan. Okay naman siya. Walang problema. And then, magdagdag pa tayo ng isa. 40 watts na electric fan. At base naman dito sa ating meter, nakikita rito, kumukuha ng 4.4 to 4.5 amps yung kinukuha niya. Bali, tatlong appliances naman yung pwedeng i-plug dito sa ating outlet. Pero pwede naman gumamit pa ng extension cable basta nasa 460 watts pababa ang total nila. Plug natin. So, okay na. Turn on. Ayan. Walang problema yung mga electric fan natin. Tahimik na tahimik. Since naka-pure sine wave naman yung ginamit nating inverter dito. Medyo mahal nga lang. And then, kapag binaba naman natin yung circuit breaker dito, mamamatay silang lahat. Try natin. Ayun.
namatay yung ating dalawang fan kasi wala ng power papunta sa ating outlet. Ayun. So, gumana na ulit. Paano naman kung magpa-plug tayo ng mataas na appliances? For example, mag-plug tayo ng 800 watts na appliance. Tanggalin ko muna tong electric fan natin. So, eto guys, eto ay 650 watts na vacuum cleaner. So, ang kaya ng ating MCB is nasa 640 watts. Pero ito is 650 watts. Yun nga lang, yung power talaga nito na actual is mas mababa pa sa 650 watts. Kaya possible na kayanin siya ng circuit breaker natin. Hindi siya magti-trip. Pero subukan din natin kung talagang siya is mamamatay or hindi. Buhay na siya. Try natin. Dapat siya is mamatay. Pero possible hindi. Gumagana. Wow. Oh. So, kinakaya siya. So, tingnan natin, gumamit tayo ng power meter. Subukan natin yung actual power nitong vacuum cleaner. Possible, mas mababa siya sa 650 watts. Lagay tayo dito. And then, plug. Turn on. Ayan lang guys, oh. Ayan. 546 watts. Patayin ko na. 546 watts lang yung kinukonsumo nito kaya kinakaya ng MCB. So, hindi siya namatay. Try naman natin mag-plug pa. Tatlong appliance. Dalawang electric fan na 40. So, bali 40, 40. Nasa 80. 80 watts plus 546. Mababa pa rin. Kailangan mas malaking appliances pa. Eto guys, meron tayo ditong electric kettle. Ito is 1,500 watts. Yun nga lang, sobrang lakas ng power nito. In this case, baka naman mas mauna pang mag-overload itong ating inverter kumpara dito sa ating circuit breaker. Pero subukan din natin. Try natin sa kanila kung alin yung mauuna. Yan, naka-plug na. So, turn on natin to. Ayun. Napansin ko namatay yung ating inverter. Tingnan natin. Ayun. Power. Namatay siya. Hindi niya kinaya. So, try pa natin. Patayin ko muna to. And then, patayin natin yung inverter. And then, buhayin. So, ayan, buhay na yung inverter natin. And then, try ulit natin itong buhayin. Ayun. Namamatay yung ating inverter. So, mas nauna pang mag-overload yung inverter natin. So, eto guys, subukan na lang natin dito. Mas marami tayong appliances na susubukan. Gagamit ako ngayon ng extension cable para matry natin ng mas maraming appliances. So, number 1, dito sa ilaw, try natin. Turn on. Ayan. So, base dito sa ating watt meter, yung kanyang power is nasa 40 watts lang. Mababa lang pala siya. And then, mag-plug pa tayo ng isa pang electric fan. So, bali yung power nilang lahat is nasa 85 watts na. And then, mag-plug pa tayo ng isa pang electric fan. Ayan. So, bali tatlong device na sila. Nasa 129 watts. And then, magpa-plug tayo ng isang 550 watts yung actual power na vacuum cleaner kanina. Try natin siya ngayon kung mauunang mag-trip yung inverter o yung ating circuit breaker. Try natin dito. And then, turn on. 672 watts yung kinukonsumo nilang 4 na appliances. Pero hindi pa din nagtitrip yung ating circuit breaker. Tingnan natin kung magtitrip siya mamaya. Yung power nila is 647 watts lamang. Masyadong mababa. At base naman dito sa battery, nasa 57.9 amperes yung lumalabas, yung dumadaan dito or dumadaan dito sa circuit breaker. Pero hindi pa siya bumababa. Hindi pa rin siya umiinit. Hindi pa siya nagtitrip. At dahil hindi pa siya nagtitrip, magpa-plug pa tayo ng isa pang appliance, isang nebulizer. Try natin sa mga hinihika. Wait, plug lang natin dito. And then, turn on. At eto, nasa 695 watts, pero gumagana pa rin siya. Hindi pa rin nagtitrip yung ating circuit breaker. Ito naman yung wire. Warm lang siya, di siya masyadong mainit, okay lang. Pero yung circuit breaker natin is hindi nagtitrip. Yung current natin is nasa 63 amperes na, ayan, yung lumalabas sa battery. Pero yung 50 amperes na circuit breaker, hindi pa rin siya nagtitrip. So, magta-timer na lang tayo. Tingnan natin kung mga ilang oras o ilang minuto bago siya mag-trip yung ating 50 amperes na circuit breaker. Try natin. 1, 2, 3, game. Okay. Nasa 711 watts yung kinukonsumo. Try natin kung ilang minuto.
And here guys, namatay na yung ating appliances. So ang nangyari, yung inverter yata yung namatay. Ayun, nawala siya. Inverter yung nawala. Pero yung ating circuit breaker ay hindi nag-trip. Medyo warm lang siya ng konti, pero hindi siya nag-trip. Yung ating wire is warm din. Okay lang, kaya naman siya ng wire. Yung inverter lang ang mas bumilis bumigay. Nawawala yung kanyang output. So halos 5 minuto na hindi nagtitrip yung ating circuit breaker. Mas better siguro palitan ko siya ng mga nasa 40 amps. Try natin yung 40 amps na DC circuit breaker. So eto, meron ako ditong 40 amperes na circuit breaker. Papalitan na natin yung 50. Tapos try natin kung magtitrip na. Eto, naka 40 amperes na ta. Try natin. So magpa-plug ako ng vacuum cleaner, 550 watts. Okay. And then 40 watts electric fan. Tapos another electric fan. 54 amperes na yung kinukuha. Pero hindi pa siya nagtitrip. Tingnan natin mamaya. Tapos isang nebulizer. Add pa tayo. Kaso mahina ito sa power. And mag-add pa ako ng isang ilaw. So base dito, nasa 60.7 amperes na. Ito naman yung breaker. Hindi pa rin siya bumababa. Medyo mainit lang siya ng konti. Pero hindi pa enough siguro para mag-trip. And ayun guys, nag-trip na yung ating circuit breaker. Bale, yung breaker is nasa 75 degrees Celsius. Nag-trip na siya sa 60 amperes. More than 10 minutes na rin yon. Tapos yung inverter naman is 50 degrees Celsius. Eto siya, okay. Nag-trip na siya sa 40 amperes na circuit breaker. So bali, 40 amperes times 12 volts. Nasa 480 watts lang dapat pababa. Pero kanina, umabot siya ng 60 amperes. Nasa 720 watts kanina na continuous. Nasa 10 minutes bago nag-trip yung circuit breaker. Okay na rin yan. So in this setup, safe naman siya. Yung wire, hindi siya nag-overheat, hindi siya uminit kasi makapal. Tapos yung inverter, hindi rin siya agad nag-trip. So mas naunang nag-trip yung MCB. So mas better yon. Itong ating inverter base dito is nasa 800 watts yung kanyang continuous output. Pero yung continuous output niya kanina is nasa 600 to 700 watts lamang. Hindi niya na kinaya. Wala, hindi naman siya nag-overload. Pero sobrang init na niya. Siguro nag-overheat siya kaya automatic nang nawala yung kanyang output. Pero maganda nito is nabubuhay ulit naman after nun kung gusto mong buhayin. So para sa akin, hindi tama na 800 watts yung kanyang continuous output. Kasi sa 700 to 600 watts nga nag-overheat na siya or namamatay na siya. So, mas mababa pa doon. Siguro mga 500 watts lang to para sure. Ito na yung ating 200 watts na solar panel. Medyo mabigat din siya. Tataasan natin siya ilalagay. Isang solar panel lang muna yung gagamitin natin since medyo mahal yung solar panel ngayon. Tama na yung isa. Kakabit na natin yung wire ng solar panel sa taas para matry na natin kung gumagana. Mahaba pa yung wire natin. Halos abot na abot pa siya dito. Sobra pa yung wire. Nasabit ko siya dito para pag umulan, kahit tumulo yung tubig, ay hindi magpasok sa loob yung tubig. Okay na yung solar panel. Then try naman natin yung solar panel dito kung tama yung connection. Tataas natin yung circuit breaker. Ito yung breaker ng solar panel. 1, 2, 3. Ayun. So okay naman yung solar panel tsaka sa controller. And then kakabit na natin yung ating 12 volts 100 ampere hour na battery or 1028 watt hour. So pagkakabit naman ng positive at negative, nalagyan ko na siya ng label dito. Pagkapareho kasi yung kulay ng wire na ginamit ko kasi naubusan na tayo. Tapos ito naman yung ating battery indicator para makita natin lagi yung kanyang laman. Mahirap kasi mag-rely lang sa cellphone kapag nakakonect. Pero ito, automatic na. Palagi mo makikita yung laman ng battery kung low ba taba or hindi pa. Para hindi rin agad masira yung battery kapag na-over discharge. Bubuhayin muna natin yung breaker papunta sa battery. Meron siyang 40 amperes na circuit breaker. So, bago mag-overheat yung inverter, nakapag-turn off na siya. So bubuhayin natin yung inverter dito. Buhay na ata. Okay, buhay na siya. Tapos yung circuit breaker naman, ito naman yung papunta dito sa outlet. So try natin yung electric one. Ayun. Ayun. So gumana na siya. At base naman dito sa meter, yung kinukuha ng electric fan is nasa 4.9 amperes. Nakalagay din kasi dito kung ilan yung kinukuha ng ating appliances. So meron naman siya dito ng tatlong outlet. So pwede silang mag-plug dito ng tatlo pa or kaya naman magdagay pa ng extension. Basta yung power is below 400 watts.
And heto guys, alas 9 na ng umaga, nagcha-charge na yung ating solar. So base dito, yung nakukuha ng solar panel ay nasa 3.8 amperes na or nasa 3.9. So pareho lang naman halos sila, naka-round off lang dito. So ano naman yung araw ngayon, tingnan nyo, medyo makulimlim pa kasi kauulan lang, so basa pa nga. So kahit na ganyang makulamlim or mahina yung sikat ng araw, meron pa rin namang power na na-generate yung 200 watts na solar panel. Umaabot pa rin siya dito ng 3.9 or 13 amperes times 3. So siguro nasa 40 watts din yung na-generate nila ngayon. Yung battery naman ngayon is nasa 88% na. So tayo ngayon is maglalaba. Try natin ngayon sa mga kanilang setup. Bubuhayin ko muna yung inverter natin. Ito yung sa battery. Bubuhayin ng inverter sa outlet. So try nating magbanlaw ngayon. Gagamit ako ngayon ng isang extension cable para ma-plug natin yung mga appliances pa na maikli ang wire. So eto. Meron tayong almost 400 watts na non-inverter washing machine. Medyo malakas sa power pero kaya naman siya. So try natin ngayong magbanlaw ng mga labahin. Ito. 1, 2, 3. So ito yung washing machine, gumagana siya ngayon. Malakas pa rin naman yung ikot niya kahit na medyo luma na. So base naman dito sa ating meter, yung washing machine ay kumukuha ng nasa 21 amperes kasama ng inverter. So 21 amperes. So bali nasa 21 amperes. So nasa ano yan, 289 watts. Base sa computation natin, yung kinukonsumo nito ng washing machine kasama ng inverter galing sa battery. Matagal-tagal din siya malolobat since umaga naman ngayon, baka hindi siya malobat kasi continuous sa mga nagcha-charge yung setup galing sa 200 watts na solar panel. Ayan, nakakapaglaban naman tayo dito. Tapos na yung mga dryer natin. Tapos yung battery naman is pinatay ko na rin yung papunta sa inverter. Bali, nagcha-charge sa lang ngayon siya sa solar panel. Yung battery ngayon is nasa 83% na lang. Pero mahina pa naman yung sunlight. So mamayang pahapon pa talaga magpipik yung sunlight dito mga alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. Patay na naman yung mga load natin. Nakapag-dryer na rin tayo ng mga labahin. And magkano nga ba yung gastos natin sa solar setup na yan? Eto, gumawa ako ng listahan. Gumamit tayo ng 200 watts sa solar panel. Yun is nasa 3,679 pesos. Tapos gumamit tayo ng 10 gauge na wire, 5 meters yun, nasa 950 pesos. Tapos 16 amperes na DC circuit breaker, nasa 778 pesos yun. Tapos gumamit tayo ng 8mm na wires. Libre na yun kasi nasa bahay ko na talaga. Hindi ko na siya binili para sa setup na yun. So mga putol-putol na yun dito. Gumamit tayo ng 8 ways na MCB box, nasa 437 pesos yun. Tapos 8mm na battery cable ulit. So putol-putol lang naman yun. And then 16 ampere na DC breaker ulit. Papunta sa battery, nasa 778 ulit. And then isang 40 amps na DC MCB. Papunta naman yun sa ating ginamit na pure sine wave inverter. Yun is nasa 332 pesos. Tapos 800 watts or yung 1,600 watts na 400 watts nga lang naman yung pwede. Yun is nasa 2,698 pesos sa inverter. And then 6 amps na AC MCB, nasa 232 pesos. Tapos yung outlet, PVC molding, marine board, libre na yon kasi mga putol-putol ko lang din dito. Mamay tayo ng 200 watts na MPPT controller, nasa 1,950. At yung pinakamahal, yung 12 volts 100 ampere hour na James Watt battery, nasa 12,699 pesos. So total yung nagastos ko doon is nasa 24,503 pesos lahat yung ginamit natin. Sobrang simpleng solar setup na lang yan. Hindi ko na nilagyan ng marami pang devices para hindi lumaki yung gastos. Okay na rin yan, safe na rin naman. Another panel na lang, tapos circuit breaker sa sunod kapag mag-upgrade. So bali yung setup na yan guys is useful naman talaga, nagagamit naman talaga lalo na kapag nagba-brownout. Yun nga lang, hindi talaga kayang i-full charge ng 200 watts na solar panel yung 100 ampere hour na battery. Kailangan ng mga nasa 400 watts or dalawang 200 watts pa, bibili pa tayo ng isa pa para kaya nang i-fully charge maghapon. Lalo na yung sunlight doon, nagkakaroon na ng peak sunlight kapag mga 11 na kasi nasa kanluran yung yung init. Yung galing sa umaga kasi natatabunan ng mga puno. So yung lahat ng ginamit ko, ilalagay ko na lang dyan sa gilid ng video. Check na lang kung magkano yung price nila ngayon kasi pabago-bago doon. Minsan kasi nagkakaroon ng discount.